Yun, pahakot pa sakay. Meron tayo dyang hakot ngayon sa may Lumina. Dadali natin sa Bukawi. At ito, syempre, kasama natin si Jemuel. Konti lang yung mga papahakot sa atin. Medyo malayo-layo lang at medyo traffic. At ito, syempre, dito tayo dumaan muna papuntang Parulan to Kulyanin. Pero ano pala yan, napakasigip talaga ng daan dyan sa Didi. At saka meron palang patay dun sa dulo. Kaya may tent, kaya hindi kami nakano. Kaya bumalik na lang din kami. Naknanto ako talaga. Pag sinuswerte kami minsan na nadadalas. At syempre nung umikot niya kami, dito na kami umikot sa Lungos. At dyan kami dumaan sa isang tulay papuntang Parulan. At saka isang mabilasan na, nandiyan na kami sa Lumina Homes sa may Kulyanin. At saka yun, maraming salamat kay ma'am, kahit na nagkaroon ng konti aberya kasi yung sasakyan natin biglang nalobat nung paalis na kami, pero nakapagkarga ka na namin lahat at napaka konti lang din naman yung talagang ipinahakot ni ma'am. Sakto lang din. Nagtagal lang din kami ng konti dun sa pagpapa-start ng sasakyan. Parang nung pinatingnan ko naman, wala naman daw problema, pero bakit nga ako ganun? Kasi pag ginagamitan ko ng busina, pag nagbubusina, nagpopot-pot ako at saka nagwa-wiper, biglang nagagano niya, bigla siya na nawawalan ng battery, parang gano'n, nalolobat siya, ayaw niya mag-start, ayaw niya magkaroon ng kahit na sign na mabubuhay siya. Pero yun, nung bandang huli, syempre nagpunta tayo sa labas para magtanong-tanong kung ano dapat gawin, kung paano ganito. Yun nga, may mga ibang tumulong din sa atin. At saka syempre, ito lang pinakamabigat sa pinahakot ni ma'am, yung washing machine na yun. Talagang saglit na saglit lang yan kung hindi lang kami nagka-abira ron sa yun nga, sa hindi pagpapa-start niya. Napa-start na namin nung bubuksan ko rin yung electric fan, parang sa wiring lang sa nagkaroon ng problema. At saka yan, napakainit, grabe. Kaya sabi ko nga, dapat talagang hakot umaga o kaya hapon, paggabi, para hindi masapul yung ganyang init. At saka ito, nakakita nyo to, nagbubuhat ng isang TV. Napaka-solid yan. Sabi ko nga, ma-train to para kahit paano, mas malapit-lapit tawagin. Dahil dito lang sa mga halos kapitbahay namin. Tsaka yun nga, syempre, tayong may mga ganitong negosyo, kailangan natin ng makakasama. At saka ito, nandito ako nagpa-charge ng konti, pero parang ganun. Basta maraming salamat nga pala kay Boss Rod dyan sa may labas ng Lumina, yung tapat ng guardhouse. Napaka-solid, maraming salamat kasi patulong ako sa kanya, hindi na nagpabayad. Sabi niya, kasi ano lang naman tingnan niya na at hindi niya rin daw makabisado, pero yun sa pag-e-effort. At saka yung nakatayo na yun sa harap, maraming salamat sa inyo. Kaya yung mga napagtanong ako kung saan. Ayan lang ang hirap masyado sa looban na ganyan. Mahirap magkakalayo yung karaniwan sa kabayanan kapag kailangan pumunta. Saka dito na kami sa San Jose, nakita natin yung ano tawag dito? Yung tukid. Yan, napakasarap niyan. At saka buti na lang makulimlim na bumabiyahe kami kasi wala nang electric fan. Yung pala, nung pinat-check ko, tanggal lang. At saka dyan na kami dumaan sa Plaridel Pulilan bypass. Napaka-solid niya. Dati kasi nagano kami dyan, Plaridel Bustos bypass yan. Nagano kami dyan, ahente kami ng lupa. Talagang wala kami nabenta dyan, pero yung mga kasabayan namin napaka-solid, napakadami na benta. Nagkakagulo dati dyan sa pagtitripping yung mga pre-pandemic, bago mag-pandemic, parang ganun. At saka ito, nasa Balagtas na tayo. Talagang medyo hindi ko alam kung ano meron, but kahit sa Balagtas, Giginto, napaka-traffic kanina, pati natin sa Bukawi. Nung hanggang pauwi talaga na-traffic kami, kaya medyo pagod at napakainit dahil nga wala nga kami electric pan doon sa sasakyan. Pero ayun, tsaka pinatingnan ko rin yung sasakyan kung ano yung pwedeng gawin doon, dahil nga piki. Dahil nga yun yung nagkaroon ng problema yung nasaldak noon na nagmamadali kami. May naatrasan kasi kami. Basta ganun ang istorya nun. Inaatrasan kami, binayaran na namin. Parang gusto pa palakihan ng bayad. Yun, umalis na kami. Nagmamadali kami, nasalda kami. Tapos ito nga dito nga kami dumaan sa may Bukawi Philippine Arena. Medyo magulo lang yung camera natin kasi nakaano lang na yan,
hang lang yan dyan sa may sasakyan. Kaya pagpasensyaan nyo na. Tsaka yun nga, napasarap din ang kwentuhan namin ni ma'am dahil may aso rin siya. At talagang may tinuturin nilang baby yun dahil 13 years na rin palang wala pang baby sila ma'am. Pero kahit ganun, talagang sabi ko, meron, totoo naman yun. Basta darating at darating yun kumpara sa nila, dahil nga 3 beses na rin daw pala sila nakunan, ganyan. Tsaka yung inalisan nilang apartment doon, yung apartment na kanilang bahay talaga yon, kaso nga nalalayuan si ma'am doon sa kapaligiran, parang malayo sa lahat, malayo sa palengke, malayo sa ganito, malayo sa ganyan, tapos layo rin na ngayon yung Pilipina rin malayo rin pinapasok ni ma'am. Kaya ginawa ni ma'am, bumalik sila sa Bukawi dyan nga sa paglilipatan natin, at doon na sila mag-stay. Yung bahay nila sa Lumina, Culianen, sa Plaridel, pauupahan na lang nila, at yun nga, meron ng uupa ngayon. Kaya malaking bagay din ang merong ganyan bahay, pag magiging pwede yung passive income, dahil buwan-buwan may 6,000 ka, dagdag income din yan, no? Kung meron naman kayong bahay na ganyan, na mapapagkakitaan nyo nga. Kaya sa mga bata dyan, sa future, ang targetin nyo, apartment, lupa, sasakyan, kasi magagamit nyo talaga. Sabi nga, ang dalawa o ilang bagay na kailangan na sure may sasakyan ka, transportasyon at saka pagkain. Kasi ang tao laging sasakay ng sasakay at ang tao kakain ng kakain. Ngayon yung mga negosyo na pwedeng nyong aralin. At saka ito nga, meron nga tayo sa out pasakay. Someday magkakaroon tayo ng matino-tino at maganda-gandang sasakyan. Kaya maraming salamat sa mga nagiging client namin. At yun lang, sana lalo pa tayo magsama-sama at masarap na kwentuhan sa paglalakbay natin sa Pakot Pasakay.